Okay, magabi niya. Magsugod ta mga igsoon. Nitas. Lampo. Balaan nga amahan, may gugmaon sa tanan, at sa langit sa yuta. Ining tagapion kami mga muyo anak kanimo sa pangayo sa imong balaan nga giya sa mga pagsubli sa paghisgot nini mga kabalaoranan nga gihatag sa Elohim, pinaagi kang Moises, gihatag nimo amahan. Naot nga kini amo nga masabtan o nga makakuha mi og daghang pagtulunan nga ika-apply sa among kinabuhi niining among kahigayunan. Dalayon kaaman sa walay katapusan, tanan pagpasalamat. Pagkaid ya lamang kanimo pinagi sa balaan nga ngalan ning hatag kanamo sukad pa sa sinugdanan hangtod sa kapanahon ni Misaya ang matuod nga Elohim. Amen. 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 So, pabasa natin yung yung Exodus chapter 21. Basahin natin na siguro si Lulu. Kung available ka dyan, sis. Ikaw magbasa, sis. Verse 1 to 10. Ang batas sa mga alipin. Ito ang tuntuning ibibigay mo sa bayang Israel. Kapag ang isang tao'y bumili ng aliping Hebreo, maglilingkod dito sa kanya sa loob ng 6 na taon. Sa ikapito, makalaya na siya ng hindi kailangang tubusin. Kung ang alipin ay walang asawa ng bilhin, aalis siyang walang asawa. Ngunit kung may asawa siya nang mabili, kasama niya sa pag-alis ang kanyang asawa. Kung sa kanyang pagkaalipin ay binigyan siya ng magiging asawa at nagkaanak sila, ang babae at ang anak ay maiiwan sa amo. Siya lamang ang lalaya. 5. Ngunit kung ayaw na niyang umalis sapagkat mahal niya ang kanyang asawa at mga anak, gayon din ang kanyang amo, patutunayan niya ito sa harapan ng Elohim. Dadalhin siya sa pintuan, sa tabi ng poste ng pinto at bubutasan ang isa niyang tainga. Sa gayon, magiging alipin siya habang buhay. Kapag ipinagbili ng ama ang kanyang anak na babae upang maging alipin, hindi ito palalayain tulad ng aliping lalaki. 8. Ngunit kung ang babae ipinagbibili bilang asawa ng kanyang amo, subalit siya'y hindi nito kinaluguran, siya ay maaring ipatubos sa kanyang mga kamag-anak. Walang karapatan ang kanyang amo na siya'y ipagbili sa mga dayuhan sapagkat hindi ito naging makatarungan sa babae. Kung ang babae na may ibinili para sa anak ng amo, ituturing siya nito na parang tunay na anak. 10. At kung mag-asawa ng iba ang lalaki, ang babae ay patuloy na bibigyan ng kanyang pagkain, damit at patuloy na sisipingan ng kanyang asawang lalaki. Amen. Salamat, sis. Lahat ba ng nandito ay na panood or na nandun sa Sabbath day? Bro, kanang yung sa Sabbath day ay putol-putol man, pero maklaro ra ang uban. Oh bro, putol. Okay. Putol pala, so ulitin ko to pag-explain. Murag ana gyud. Bitaw kanang ragon to, shortcut ra. Tapos nito. Sa tay pangutana akong gibilin pag Sabat kasi nakainomdom. Yung naalala ko lang bro, yung nararapat ba itong baguhin? Okay. Parang tapos naputol, tapos kung babaguhin, ano ba yun?
ang naging tanong, itong mga batas na ito na itinuro tinuro o ipinapatupad ni Moses, mga tungtuning ito, dapat ba itong baguhin? Depende. Kung baguhin man, bakit? At kung hindi, bakit din? At dahil ang kasalukuyan mga mambabatas ay hindi na nga ito yung existing na konstitusyon na umiiral sa atin, nagkakasala ba ang mga mambabatas? So, yun yung tanong. So dito sa verse 1 to 10 tumutukoy sa mga batas sa pagkaalipin. So kung ating mapapansin, pagka tapos maibigay yung nasabing 10 Commandments sa chapter 20, kaagad ito ang sumunod na nagiging instruction na ibinigay sa Ama kay Moses para ibigay rin sa bayan ng Israel. So, kung ating tingnan, ano ang connection dito sa mga batas na ito sa 10 kautusan na bakit ando na yung 10 kautusan, bakit nandito pa itong mga kautusan ito? So sino po ang may idea na kung meron po kayong idea, pwede nyo pong sabi sa Moses Lolo, ano man ka, kung sa may connection nga, doon na may napulo kasugo, tapos naapa man unsa din mga sugoa, ano man ang mga kautusan na ito na matapos naman ibigay yung 10 Commandments. Dagdag na lang siguro yan, bro, para i-define ng maigi yung sinasabing 10 kautusan para sa akin. May point. Sa anong paraan? Anong paraan mas nangyari sis? Pwede mo bang maibigay yung kumbaga example ba na maipakita mo yung talagang masabi mo na idagdag na lang para ma-define yung 10 Commandments? Sa mukha sa ng professor, kote mo kay mga tana. May sad na kay aron para makita sa nako ang point sa imong panabot ba? Yung makita ko rin yung pagkakaunawa mo. No? Sige daw, yes, sis. Oo. Itasag ko ba? Kuan. Yun nga ay, kibali, dagdag na lang define o yung 10 utos, dinidefine yun ng maigi sa pamamagitan ng mga dagdag na mga utos, mga kautusan. Example doon sa ang kuan man yun ana, so kaman sa man yun, kibali, ang kung ikuan yun na ito, bato raman ito, tapos na kung mga kuan na lang para yun nga sa mga tao na unsa kahigpit ang Elohim sa iyahang mga gipang bilin ba sa katawhan sa atoa nga unsa siya ka strict mo nang yun na din para makasabot pa ka dagdagan pa niya gi-elaborate pa niya yun ng husto para yun maintindihan mo paano mga tao lalo kagaya ng love your neighbor as you love yourself. So, diyan sa ganitong example, sa ganitong dagdag na
na kautosan, ang maikunik ko yan dyan na love your neighbor as you love yourself kay sa sa word na pag-alipin ba. Yan lang bro. Salamat sis Lulu. Sino pa po yung iba dyan? Sa tingin ko, akin na lang, no? Akin kasi kung yung ako na yung una, tapos ako na yung magbigay muna ng pagkaunawa, at kung hindi nyo nakitang tama, mag-comment lang po kayo o mag-react sa dito para makita ko rin na kamali nga din yung pong pagkaintindi. So, kung ating titingnan, no, sa pagkakaintindi ko, ito yung nakita ko. Sa chapter 20, ibinigay na yung yung 10 commandments. So, itong 10 commandments, kung ating titingnan, ay general. Yung malaki po ang hindi po siya sabihin na nating specific, no? Sis Lolo, tama po ba? Yes bro. Kasi pag sinabing ayaw pagbaton og laing Ginoo, ayaw pagbaton og laing Diyos, huwag kang ng ibang Diyos, sa pag-aaral na nangyari, nakita natin hindi ang mga physical na rebulto ang Diyos. Dahil ito na-explain na po natin yan, no? General ang mga kautusan na nandito sa 10 commandments. Tapos makikita natin na itong tinatawag na 10 kautusan ay ito yung pinaka-body ng pamumuhay na makatarungan kung ito ay gagawin ng sangkatauhan. Makikita natin dito na ito yung pinakasentro. So, sa connection, bakit sumunod sa 21 itong mga tuntuning ito na ibinigay? Dahil sa pagkakaintindi ko sa sitwasyon na ating nabasa, ang Israel ay mayroong kasalukuyang mga problema. Mayroong mga kasalukuyang sitwasyon sa kanilang bawat pamilya sa paglisan nila sa pagkalipin mula sa Ehipto. So, ang 10 kautusan na inuutos ay hindi maipapatupad o hindi maisa sa buhay ng tao kung hindi aayusin ni Moises ang kasalukuyang sitwasyon na kinakarap ng Israel o mismong ang Israel ay meron. Hindi isasagawa yung nasabing 10 kautusan kasi paano mo mai-apply yung mga utos na connected man yung lahat, nakakadena man yun. So, kailangan ni Moses na lutasin ang kasalukuyang sitwasyon, ayusin para masimulan na maipamuhay ang mga kautusan. Kaya ako'y naniniwala sa naging sitwasyon na ating nabasa sa kalagayan ng Israel ay mayroon po silang problema o sabihin na nating sitwasyon na hindi maganda. At ang inayos ni Moses dito, kung ating titingnan, ay yung batas sa
pamamahay o batas sa pagkaalipin. No? Dahil posibleng ang mga Israelita na lumabas mula sa Ehipto ay merong sitwasyon na ganito. At ito ang inaayos ni Moses. At dito sa 21 hanggang verse 1 to 11 ay nag-specify siya sa mga utos tungkol sa pagkaalipin at nilagyan niya ng tuntunin. So, posibleng itong tuntunin na ibinigay ni Moses ay posibleng para ayusin ang anumang kalagayan na mayroon ang Israelita pagkalabas mula sa Ehipto, or ang mga Israelita na matagal nang namuhay doon sa Ehipto at nasa journey sila ay kailangang maturuan kung ano ang tamang pamumuhay ng kung sila man ay alipin at kung sila man ay sila man ay ang amo. Amen po ba? So sa madaling salita, mga kapatid, ang lahat ng nabasa dito sa 21 ay hindi po siya kautusan. Sabihin ko nang hindi po siya utos, kundi iniutos po ito para masunod ang kautusan. Something magulo po ba? Magulo po? Naunawaan niyo po. Okay ra, bro. Klaro, bro. So, hindi po ang mga tuntuning nandito ang nasabing kautusan, kundi ito po yung mga ginawa ni Moses na resolusyon, ginawa ni Moses na remedy ba sa kasalukuyang kinaharap ng Israel sa kanilang mga sitwasyon, para ma-implement o para maipamuhay nila yung 10 Commandments. Amen? Nakuha nyo? Amen. Yung point? So, Amen, yes, bro. mahina lagi kanila busis niya. Klaro, bro. Pero, klaro lang yung ko dyan. Klaro yung audio ko dyan. Yes, bro. So, dito sa lahat ng mga kautusan na nandito para anuhin ko na yung tinanong ko na kasala ba ang mga mambabatas kung hindi nila dahil binago nila ito. So, ang sagot ko hindi. Para opinion ko ba? Hindi po na pagkakasala. Dahil hindi po ito ang kautusan. Ito po yung resolusyon sa sitwasyon para masunod ang kautusan. Nakuha po niyo? Dahil Amen. ang mga batas na ito ay ang maituturing na batas sa physical nature na kailangang ipatupad ito ni Moses, o kailangang ito yung nakita ni Moses, kailangang gawin ng mga Israelita para ma-align yung pamumuhay nila doon sa inner nature law. So, dalawa ang dito, yung physical nature at yung inner nature. So, ang inner nature, ito yung pamumuhay na may makatarungan, pamumuhay ng may makatarungan at may hustisya. At hindi po ito specific dahil sa lahat ng sitwasyon na maasimbol ng tao, o sabihin na nating
kakaharapin ng tao o maging anuman ang transaksyon ng tao, sa lahat ng transaksyon na mai-establish ng tao ay wala pong transaksyon na masama. Amen po ba? Amen. Amen. Magiging masama ang transaksyon hindi po aksyon ang makatarungan at justisya na para maidugtong ang dalawang transaksyon. Dahil kung ating titingnan, lahat naman siguro ng ginagawa ng tao ng transaksyon para sa ikabubuti. No? Agree po ba kayo dyan? Kahit pa siguro mga masasamang tao, may mga isinasagawang transaksyon para sa ikabubuti ng kanilang sarili. Pero once na nasa gitna ng transaksyon ang patas at makatarungan na siyang guide ng pamumuhay ng tao, ay malalaman at malalaman ng tao na ang kanilang transaksyon ay hindi tama. So, ang patutunguhan ng kanilang transaksyon ay hindi tama. So, ang punto ko is ang kautusan na nag-evolve, sabihin na natin nagpabago-bago base po sa henerasyon ay hindi po kasalanan, hindi po mali, dahil ito po ay tinitingnan at sabihin na natin may mga basihan para gawin ang mga batas na ito. Kaso nga lang, kung pinasok ng sabihin natin suborno, dito na hindi na ipatupad yung makatarungan. Kaya yung mga batas na na-establish, nagawa, ay hindi na na-serve sa purpose. So, ang batas ng pagkaalipin, hindi naman ito pwedeng ibalik. Amen po ba? Dahil sabi nila, pag nagtayo daw ng ibalik. May mga interpretasyon sa ngayon na pagbabalik daw si King Ahasya, yung Torah daw kuno ay muling i-implement. Kung ano yung nasusulat, yun daw ang ipamumuhay muli. Pag mataymingan nga ikaw ulipon ka, sugot ka. Okay lang agaon. Di ba sis? Tama. Pero siguro, Bro Rowie, applied yung ganyan mismo. Kumbaga, para sa atin ba tayo, nakaintindi na tayo ng Torah. I mean, alam na natin kung ano ang Torah, alam natin kung ano ang tama, mali, ano yung divine na kailangan mo talagang gawin. Isip, Hebreo ka, isip, Israelita ka, o isa diya nga kinasing-kasing nagsunod sa Elohim. Ikaw na mismo maghimo, no need na nga maghulat ka pa nga. Mao ni batas sa diri sa kalibutan mo, ni batas diri sa nasod. Kailangan tumano nimo, kundi ikaw within yourself na yung magpapatupad yan. Anim-anim man ni sis, ganito yan sis ha. Itong batas na pinag-uusapan is batas physical. Ito yung physical nature. Ito is itinatatag para i-connect ang bawat isa. So kung ikaw lang isa, hindi ba i-connect ang bawat isa? Pero yung inner nature, kung gagawin mo ang mga batas na existing ngayon with guide sa inner nature, ay hindi po mapapariwara. So, ang inaano dito ni Moses is yung physical na mga kautusan para sa physical na
aspeto na ginawa ni Moses ito with guide doon sa patas at makatarungan na basihan kung saan itong inuutos ng ama kay Abraham. So, kasi kung gawin mo na, for example na lang, gawin mo ito sa ikaw yung amo, gawin mo ito sa alipin mo, tapos hindi naman gawin ng alipin mo ang tungkulin niya bilang mabuting alipin na nakasaad dito sa Torah. So, hindi pa rin gagana. Dahil ang basihan ng mga tao is kung ano ang existing na batas ngayon, yun ang sundin. So, kung ating titingnan, hindi naman masama ang mga batas na umiiral ngayon. Nagiging masama or nagiging hindi tama o nagiging pangit dahil hindi nga ito na-serve sa purpose dahil sa mga corrupt o dahil sa mga taong tumatanggap ng suborno, kaya hindi na-serve sa purpose ang mga batas na isasagawa ngayon. Dahil yung physical, yung inner nature ay hindi na ang naging guide sa mga batas. Kahit anong batas na kagandang batas pa ang itatag, kung ang magpapatupad or ang matutupad nito ay walang disiplina, hindi pa rin. Dami ng mga batas na ginawa pero hindi pa rin gagana. Dahil kahit gaano man yun kaganda yung batas na ginawa, kung hindi ito iibigin isa sa buhay ng tao ng buong puso, wala pa rin silbi. Amen? Correct, tama. Amen. Kaya dito sa aking nakikita, no, hindi mali na nagkaroon ng mga pagbabago yung batas. Dahil kung ating titingnan ang katotohanan, ito ang reality, ang physical nature ay palagi siyang nagbabago. Unlimited po ang kanyang pag-evolve. Ang physical nature. Dahil ito ay patuloy na nag-discover sa mga bagong natuklasan ng karunungan. At bawat karunungan na natutuklasan ay i-apply ito into physical. Kaya nagkaroon ng pagbabago ang physical na batas. Pero yung purpose na kung saan tawagin inner nature ay hindi po yun magbabago. So, sabihin na natin may pagbabago ang mga batas na ini-implement, pero yung purpose ay hindi magbabago. Kaya yung purpose, yun yung pangalan. Yun yung pangalan ng Ama. Yun yung Ama na sinasabing ang pangalan ko hindi nagbabago. Yung purpose ay hindi nagbabago. Magbago man yung physical na mga na itatag na mga dapat sundin, pero hindi yun binago para lilihis doon sa purpose na may makitang hustisya at makatuwirang pamumuhay dyan sa komunidad. Amen po ba? Amen. Nalibog mo? Mga na mo antay tura naman si Bro Rowe. Di naman siya mo tuo ana. Tuot ana. Nga mao na gihimo ni Moses before para mahimong hamugaway ug mahimong kuan ba kanang masolusyonan ang kasalukuyang problema ang kinaharap ng Israel tungkol sa mga isyong pinag-usapan. Amen po ba? Amen. Amen. So bro, Rawi, yung mga batas noon,
sa panahon ni Moises, hindi siya nagbabago until sa batas natin ngayon, kundi nandyan pa rin, pero nagdepende na lang yun sa existing na, kunyari noon, sa ngayon existing na sa pamamaraan, sa pamaagi sa pagdala sa nasod ingana, pero ang kautos sa ang utos, wag gid siya nagbago, no? Wala na bago ang kasuguan, sis. Ang kasuguan sa Ginoo, wala gid na bago. Ang kautusan ng Panginoon, yun yung pangalan niya, hindi yung nagbabago, which is yun yung inner nature. Pero yung physical nature, yung physical na mga batas para maipatupad yung batas sa inner nature na batas ay always po yung nagbabago. Kaya kung ang pagkakaunawa ng tao na yung na-implementasyon ni Moses noon, yun yung gagawin ngayon para masabing nasunod mo ang Torah o nasunod mo yung kautusan ng Ama, ay napaka-imposible at hindi po tama. Dahil laking agwat na po ng kapanahunan. Amin po ba? Nakuha niyo po yung point ko? Tingnan natin. Ito ang existing ngayon ng mga batas ay marami na. Tapos, nagtatag ka ng batas ng komunidad. Tapos sabihin na nating i-implement mo ang mga batas na nasa Torah o nasa mababasa literally. Tungkol sa pag-aasawa, tungkol sa mga ari-arian na kung saan ang nasusulat lalo na't sa lupain ay isa sa uli pagdating ng Shemitah. Kung ngayon ikaw yung nabinta o nagbinta, okay lang dahil ikaw man yung nagbinta. Pagdating ng araw, isa sa uli ng nakabili. Pagdating ng Jovili, isa sa uli ng nakabili yung lupain, dahil yun yung nasusulat dyan sa Torah. Kung baliktarin natin, ikaw yung nakabili sa pamamagitan ng batas na umiiral ngayon, tapos nalaman mo itong Torah, isa sa uli mo kaya yung lupain na nabili mo dahil ito yung pananampalataya mo? Nag-get yung point ko? Yes, bro. Amen. Amen. Ibutang lang na to ba? Para sa mga Bisaya, no? Ako Bisayon. Okay ra siguro kung kaning balaura nga atong mabasas ba ang kasulatan karon. Nga, labi na ning yuta. Ang yuta gaingon nga uli nag-abot sa 50 ka tuig ngadto sa tagtungod. Unya, ang utang pagyud ay napay utang, dili pa bayaran. Inag-abot sa 7 ka tuig. Okay ra ikay utangan. Aw ikay mo gipapangutang. Unsa og ikay giutangan, ya tablahon nagsimita. Nya ang simita, butang talang kada 7 ka tuig nya, tulo na lang ka tuig nya, di mo bayad tong kuan kay hapit ng simita, nagsimita, di siya mo bayad nya. Andam ka nga imong ipatuman ang nasa Torah. Nga imong mabasa. Sis Lulu, makatarungan ba? Hello? Nataglag mo siguro. Hello? Naka bro ay wakatingog kay it's true reality. Anak manggod na ang analysis ba? Dagngal nga lang ba aning mga kusog kay mingon tura. Wala gi-analyze. Ngal nga lang yung ano ning
At sa tamang pagtagalog anang gangal-ngalang baba. Sa pagtagalog ana sis. Namunganga lang. Nalangalang. Taka lang. Wala may Tagalog siguro na no? Silang wakan. Taka lagkuan ba? Taka padalos-dalos na mag-ano na tura yung sundin. Kailangan tura yung sundin. Ngayon, kung yung batas na yan, kung di mo yan inunawa at ipapatupad yan ngayon at ikaw yung inutangan, tatablahin ka na. Natablahin ka sa araw ng Shimita. Yeah, hindi ka papayag sis. Hindi. So, hindi ka makatura. Tama. Ayon sa pangunawa. Ayon sa nabasa, ito yung man ka pero hindi ka makatura. Yes. Kaya sa akin, hindi po ang mga nasusulat dito ang kautusan. Ito yung mga inuutos para matupad ang kautusan. Nagets? Amen. 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 And So, pero bro, paano ka, yan nga ang ano, di ba? Yun, kana mo'y, nahimong basihan para mahimo kang tura. Unya ko makatura ka. Unya ko di ka ka-appeal ana, di ka ka-avail ana. Okay, ito agad. Kaya pa ko tanas si Sarah. So, itong mga palatandaan, itong mga kautosan na ginawa ni Moses, based po ito si Sarah sa kung ano yung sitwasyon na meron sila. Kung kaya ito yung nagiging resolusyon ni Moses para mapatupad yung kautosan. Nakuha mo sis? Oo. Base po ang mga batas na ito na ibinigay ni Moses noon sa kapanahunan ng mga Israelita ay base po sa sitwasyon na kung anong meron sila. Ngayon po sa atin, hindi po yan ang sitwasyon natin. Tama. Kung ano po ang sitwasyon natin ngayon at alin ang makatarungang pamamaraan, yun po ang ipapatupad para masunod ang kautusan. Amen po? Amen. Tama, Amen. bro. Tama. Pero may mga kautusan o may mga resolusyon si Moses na nandito sa Torah o nandito sa written Torah na hanggang ngayon ay existing pa rin sa ating mga konstitusyon, pero andun pa rin yung makita mo pa rin yung tulad na lang ng pag ikaw ay yung ni Brother Alban dito sa mga katong nasumbagan mo tapos pabayron ka kung pila ka adlaw siya nga ilang araw yung hindi siya nakapagtrabaho at yung mga damages sa kanang niya sa katawan niya magbabayad ka, nandyan pa rin yan ngayon. No? Tama. Nandyan pa Nandyan rin. yan. Pati yung mga pag na-damage mo yung hayop, pag yan, Gat ka na nga. andyan yan. Aso. Babayaran yan. babayaran. Andyan pa rin yan sa ating mga barangay na mga batas. So dahil ang mga sitwasyon na yan ay existing pa rin na nasasalubong nararanasan natin ngayon tulad ng naranasan din nila noon. Pero yung iba mga sitwasyon dyan tulad ng mga lupain, hindi na yan ang sitwasyon natin ngayon. Kaya kung ano yung sitwasyon na meron tayo, yun ang solusyonan. At kung ating titingnan ang mga pagkakaunawa ng tao ngayon, kaya parang pag naniwala ka ng Biblia, parang kung susundin mo ang kautusan, parang napakahirap gawin. Dahil hindi maa-align sa kasalukuyang umiiral na konstitusyon. Amin po ba? Bro, pwede magbigay ng example? Sige bro.
ayos sa yung sa kasalukuyan, yung napag-usapan na po natin tungkol po sa pag-aasawa, ay yung naghiwalay na po kayo ng asawa nyo po ng sabihin na po natin na 10 taon o higit pa, at ngayon nakahanap ka na po ng kinakasama at nagkaroon na po kayo ng pamilya o anak, at nalaman mo na sa paniniwala mo na balikan mo daw ang una mong asawa. So ngayon sa pagkaunawaan po natin, wala pong hustisya ang ganong kaunawaan, dahil aanhin mo yung parang kumbaga hindi mo na maibabalik yung dati, ayusin mo yung dati para parang sisirain mo yung ngayon. So sa panahon po ni Moises ay ganun din po, pinairal din po niya yung hustisya doon sa kasalukuyan na kapanahunan nila. Katulad din po sa pag-aasawa, dahil galing po sila sa Ehipto. Ang nakasanayan po nila na pamumuhay ay, sabihin po natin, madaming asawa. So nung lumabas po sila sa Ehipto, ang iba sa mga Israelita na lumabas po doon ay meron pong mga ibang asawa, o sabihin po natin 2 o 3. So ang pinairal po na sabihin po natin na resolution ni Moises ay kasi yun na po yung naging pamumuhay nila, ay kung makahanap ka po ng ibang asawa, dapat yung asawa mo kasalukuyan ay susuportahan mo pa din, hindi mo siya hiwalayan. At parang kumbaga ba na yun po yung naging pamumuhay nila, yun po yung naging sa panahon ni Moises, yun po yung naging resolusyon para matugunan yung pamumuhay nila sa panahon na yon. So sa panahon po natin ngayon, lumipas po yung mahabang panahon, andyan pa din po yung Torah, pero nagbago po ang situation. Wala na po panahon ngayon yung alipin. Hindi ka na pwedeng yung bibiliin mo yung alipin at gagawin mong asawa. So nabago po. Ang hindi po nabago yung hustisya, yung inner nature pa. Nabago pagka sa susunod na panahon na po, after sabihin po natin 100 years, mababago na po ulit yan, o marami mang mababago. Pero ang hindi po talaga mababago dyan ay yung inner nature, o sabihin po natin yung hustisya o patas na pamumuhay. Patas na batayan sa buhay, bro. Yun yung di mababago. Bro. Yun yung pangalan ng Ama, bro. Okay, bro. Salamat, bro. So, salamat sa example mo, bro, Tam. Salamat, ang ganda. Kaya di ko na lang babasahin yung sunod na mga verses kasi andyan, ano na natin to o nabasa. Pero kung kayo po dyan ay basahin nyo po dyan sa inyong mga Biblia. Lahat ng mga batas na ito ay maituturing na resolusyon sa sitwasyon. Hindi po ito iniutos lifetime. Sabihin natin walang hanggan. Ano po ba? Although may babasa ka dyan na ito'y magiging tuntunin sa lahat ng panahon ng inyong salinlahi. Pero kailangan po nating unawain ang
kautusan ng Ama ay hindi ang mga nababasa, kundi ito yung mga pamamaraan ni Moses para maipatupad yung kautusan ng Ama, na kung saan yun yung sinasabing inner nature, yun yung para maipatupad yung makatarungang pamumuhay. Gaya ng ating kapanahunan ngayon, may mga ginawang batas. Example na lang, sa lahat ng grupo, sa lahat ng samahan, company, mayroon pong mga ginawang batas para maipatupad yung hustisya. Para maipairal yung makatarungang pamumuhay. Kaso nga lang, gaya ng nasabi ko kanina, hindi nga na-serve sa purpose yung mga batas na isasagawa dahil napasok ito ng mga taong ayaw magpatupad nito. Kaya may naabuso. Kaya ang diretso kong pagka mga kapatid, hindi ang mga nasusulat dito sa Torah ang kautusan mismo ng Ama na hindi nagbabago. Dahil may sinasabi ang kautusan ng Ama hindi nagbabago. Yan po ay malaking palaisipan. Pero bakit sa panahon ng Misaya ay binago niya? Amen po ba? Oo. Amen. 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 Guide siya bro para yung pamumuhay natin ngayon may tama. Amen. So, hindi ang nasusulat ang kautusan. Ito yung mga implementasyon na ginawang implementasyon para maipatupad yung kautusan. Dahil ang kautusan ng mismo ng Ama ay ayon ng Misaya, isa lang, dalawa lang. Love Elohim with all your heart, with all your soul, with all your mind, and love your neighbor as yourself. So, ito'y isang kautusan na hati sa dalawa. So, ito yung kautusan ng Ama na mayroong iba't ibang implementasyon sa physical law o physical nature para maipapatupad ito. Amen? Nagets nyo? Amen bro. Amen. So, every generation o every panahon na lilipas, may may bracket yung panahon. Mayroong iba't ibang implementasyon na isasagawa ang mga taong naatasan ng panahon para ma-serve o masunod yung kautusan. So, ang mga balaod sa Israel nga atong mabasa literally, dili mao ang kasuguan sa Ginoo, kundili kini mao ang mga gipatuman nga mga sugo aron mapatuman diha sa kaliwala ang giingog kasuguan sa Ginoo. Kini murag lisod-lisod sa ni siya tunlon. Mahirap tong lunukin sa mga kasi sabi, grabe na to, lumilihis na talaga si Rowe. Kasi wala nang Torah eh. Meron. Pero inunawa natin. Dahil ang utos dito, kung ito yung kung ang kautosan na mababasa ay ito yung utos na hindi nagbabago. Ang sabi dito, ang sino mang magtrabaho sa araw ng pamamahinga, patay. Sino ngayon ang umibig sa Ama? Sino umibig sa Ama? Ang sabi ni Misaya sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Ano yung commandments? Ang magtrabaho sa araw ng pamahinga, patayin. Umibig ka ba sa Ama? Umibig ka? Kung umibig ka, handa kang pumatay sa mga taong nagtrabaho sa araw ng pamamahinga. Amen ba? Amen. Kanan tatay. Amen. Yan po. Kanan, kriminal. Kung
Sis Lolo, kung ang sugo sa Ginoo mauning nasulat diri sa written Torah nga gipatuman nimo, maglibog ka ba? Dunay napulo ka sugo, napulo ka pulong ang Ginoo. Pag abot sa Misaya gihimo niyang usa nga nabahin sa duha. Unya kung moingon sa mga yung ibang mga tao na nag-aral ng Torah 613 laws. Pero kung ito yung mga nasusulat dito ay ipapatupad, kailangan mo ba bumalik sa kapanahonan nila para gawin ito? Kaya bang baguhin ang kasalukuyang panahon? Baguhin mo ang kasalukuyang panahon para ibalik at ipatupad o sundin mo ang mga nasusulat dito? Hindi. Kamangmangan yan eh. Na-open ba yung huna-huna? Nabukas ba ang iyong kaisipan na i-analisa ang mga sinasabi kong ito na hindi po ang lahat ng nasusulat dito na mga ipinapagawa sa kapanahonan ni Moses, hindi po yan ang kautusan ng Ama. Kundi yan po ang iniutos para matupad yung kautusan ng Ama. Amen. Nalagi, that's right niya. Karon na ako'y pangutana. Last na ni kay dili na ako nibasahon ato may nabasa no ko ya. Ani. Kisay pabor sa death penalty. Naman diri ang death penalty. Kisay pabor sa death penalty. With explanation. Ako pabor, bro. Death penalty. Why? Bakit? Kasi ang death, para sa ako, ang death penalty is makatarungan siya kung ipatupad mo doon sa sitwasyon na makatarungan po para nga na ako'y anak sa Pilipinas gibilin, tas nandito ako sa abroad. Tapos yung anak ko doon na babae, ni-rape, tapos pinatay. So, of course, pabor ako doon sa death penalty para isa lang. Kaysa naman, ganun din naman, magkasuka-suka, tapos ipaysura. Pagbayaran niya yung doon sa kulungan ng habang panahon, hanggang mamatay po siya, kay doble man yun, rape o murder. Then, para sa ako, bakit patagalon pa? Death penalty, agad kay ganun din naman. Makatarungan man na i-death penalty siya kay ang iyang sala, bugat man. Kana lang. So, si Lolo, pabor sa death penalty. So, sino hindi pabor sa death penalty? Kay aron din, bro, mag-igting ang mga tao mabuhat sa sala, madugbugat. Okay. So, kinsay dili pabor sa death penalty? Sino po yung hindi pabor sa death penalty? Pabor kayo lahat? Ilan tayo dito? Pabor, bro, sa death penalty, bro. Kung buhay ang kinuha, buhay din ang kabayaran. Amen. Mga maldito, gini, matawa na ako. Bisaya agad tanong sa... Bitay na. Di kay mag-anad man, bro, kung dili death penalty ang kuan. Dili may pabor, bro. Ayay. May agad. Nindot yung istorya, ha. So, okay. Maghatag ko og kana, magbigay ako ng opinion, magbigay ako ng idea tungkol sa nakakagawa ng kasalanan. So sa una, sino ang unang biktima sa paggawa ng krimen? Yung pinatay o yung nakapatay?
Ano yung tanong bro? Sino ang unang biktima? Sino ang biktima? Sino ang nakapatay? Yung Ang- nakapatay. Yung nakapatay. Yes. Pag sinabing biktima, dapat bang parusahan? Depende sitwasyon, bro. Kinidindot yun eh. Dindot yun eh. Murag pildi taan ni din ba? So, ulitin ko yung tanong. Sa krimen, any kind of krimen, lahat ng krimen, sino ang biktima? Unang biktima, yung gumagawa ng krimen o yung ginawa ng krimen? Yung gumagawa ng krimen. Now, balik ko. Yun yung biktima, sis. Yung gumagawa bro. Yung gumagawa yung biktima. Siya ang unang biktima. Dili, siya ang katong nagbuhat og krimen, siya ang unang nga biktima. Dili itong gibiktima. Gipatay or unsa ba? May. Sa statement ni Sis Lolo, yung victim, hindi yung mismo yung pinatay. Although victim siya, Yes. but yung first Oo. victim nito is yung pumatay. Katong nagbuhat. Yes, oo. Takos ba sa silot ang usa ka biktima? Spiritually, patay na to siya. Pero kay dili man tanan naa sa pambalaod niya pareha sa ato ang kuan niya, siya ang unang biktima katong nang biktima. So sa physical, absuelto siya. Pero sa spiritual, wa na siya. Wa na to'y kinabuhi. Bro, pangutana, bro. Remor ko. Maminaw ta sa maminaw sa nato taga Davao may unsay asa may unang biktima ani bro J, ang nipatay o ang nakapatay, ang nakasala o ang gibuhatan sa sala? Sabi mo pangwali. Ang Tagalog pala. Kung naalala ko yun bro, gandang gabi sa lahat. Naalala ko yung sinabi mo na yung last, ano ba? Yung sa Acts na bago pumatay ang isang tao, siya mismo ay pinatay na niya mismo ang kanyang sarili, yung pagiging matuwid or righteous, pinatay na niya. So, ngayon, nagiging biktima na niya ang kanyang sarili dahil siya mismo ang pumatay, at kung hanggang nagkagawa siya ng hakbang na pumatay ng kapwa niya tao. So, in the first place, yung nakapatay ang nagiging biktima sa kanyang biktima siya sa mga desisyon, maling desisyon sa kanyang sarili. Correct. At kung Maganda. bakit yung death penalty sabi nila is a solution, pero kung titingnan natin, kasi pagpatayin mo yung tao, hindi niya mararanasan yung kabayaran. Kasi kung pinatay mo, kung sa atin ba ngayon, hindi niya siya mag-antos. Hindi niya siya magdurusa. O hindi niya mararamdaman yung mga pagdurusa na kabayaran sa kanyang krimen or bunga ng kanyang ginagawa. Kasi ang kamatayan... Hindi niya mararanasan yung impierno, bro. O hindi niya mararanasan yung impierno. Yung sa ano ba na... hindi niya mararanasan yon. Kasi kahit gagawa ko krimen, papatayin lang ako, okay lang. Hindi ko naman maranasan yung naranasan ng nagawan ko ng
pagkakasala, kung ganun ba. So, yun nga, para mas may batas naman tayo na pinapairal ngayon. At ako po'y naniniwala sa tao pong pumapatay, wala po kung hindi po siguro tayo nga kung nakagawa tayo ng kasalanan sa ating kapwa na yung sinasabi lang maliliit na mga kasalanan. Halos nga hindi tayo mapakali, hindi tayo nagkakaroon ng kapayapaan, di po ba? Ano pa kaya yung pumatay? So, alam po natin na mayroon po tayong mababasa tulad ng sinabi ni Bro Roy, mayroon tayong mababasa na an eye for an eye, a tooth for a tooth. Kaya nga yung mga kakilala nating mga Islam o Muslim, sila po ay may tinatawag na rido. Kasi dahil po sa bersikulo na yan, kung buhay ang inutang, may mababasa tayo, buhay din ang kabayaran. Mababasa din natin yan sa kapanahonan ni Moises nung dala niya ang mga Israelita palabas sa Ehipto hanggang sa kanilang journey. So, ako dati, inano ko yung penalty na nararapat. So habang inaanalisa ko na ay hindi siya magdurusa sa kanyang mga kasalanan kasi sabi nga yung quick na pangyayari hindi niya alam naman natin ngayon na hindi tayo naniniwala sa katuroang pag namatay ang tao ay pupunta sa langit at pupunta sa impyerno. Tama po ba? Amen. Impyerno ang impyerno at langit ay sitwasyon. Sitwasyon 'yan. So pag pinatay mo, so magre-reset na lang, mag-aano lang naman 'yun Oy, may pusa. Saglit mga kapatid. Joke lang. So, ganun po 'yun sa akin, Bro Roy, na ang unang biktima. So of course, yung pangalawang biktima kailangan na magbayad din yung nambiktima. Na biktima, kasi ito ang logic kasi mga kapatid Ang biktima, hindi yan mamimiktima o hindi yan mandadamay kung siya mismo ay hindi naging biktima. Tama po ba? Amen. Madalas. Kaya nga hindi po magiging wise ang isang tao kung hindi siya marunong. Tama po ba? Amen. Di gina may mong maro, bro. Kung di bright, bro. So di pa kumuhatag og konklusyon sa death penalty o pabor sa silot kamatayon o sa dili pagsilot sa kamatayon. So ako tiwason akong kanang kuan dati sa tawagan Tagalog tapusin ko yung ano ko dito, yung pananaw. So doon sa kriminal, siya yung biktima. Madaling salita. So, bakit? Bakit ko nasabing biktima? Ang sabi sa Usias, my people are perished because of lack of knowledge. So, nawa ang kuan sa tao tungod sa kanang way kahibalo. So, sa anong paraan hindi nagkaroon ng karunungan? Saan aspeto na o anong masasabi ng tao na asa nga karunungan ang wala sa tao mao nga kaya hindi niya nagkaroon siya ng ng paghihirap sa Bisaya pa nalaglag sa Tagalog nalaglag mga Tagalog unsa nang Tagalog sa nalaglag nahulog di lain man nangagpahamak kung nalay ito bago nagpahamak naglaglag so, ang aking bayan ay nangagpahamak dahil sa kawalan ng karunungan. So napaka-general kasi pag sabihin mong karunungan ano karunungan to? So karunungan sa paggawa ng mabuti ang punto dito.
At ito'y tumutukoy sa wastong paggamit ng isipan at emosyon at lakas. Dahil pag hindi ito pag hindi nagamit ng tama, naiwastong gamitin ang isipan at ang lakas at ang emosyon, ay imposible po na magawa yung nasabing tama. Agree po ba kayo? Kung dili nimo mabuhat ang sakto nga paggamit sa imong una-una o sa imong emosyon, dili imposible kayo nga makahimo ka og matarong. Amen. 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 So laktod nga pagkasulti, madaling salita mga kapatid, ang sinabi sa Usias na nangagpahamak ang aking bayan dahil sa walang karunungan, ay tumutukoy po ito sa kakapus o sa pagkakawalan ng alam kung paano gamitin ang buong kapasidad. Itong perfect na capacity na ibinigay ni Ama para tayo'y mamuhay. So, itong kapasidad natin bilang human, bilang tao, ang dahilan rin kaya ang tao ay nangagpahamak. So, balik tayo sa isyong krimen. Ang pumatay ay biktima kung hindi siya naturuan kung paano gamitin ang isipan. Amen po ba? Kaya kung mapapansin nyo, dumating ang death penalty sa bayan ng Israel sa kapanahon ni Moses matapos po na ibigay ang kautusan. Hindi po ito ibinigay nung wala pa ang kautusan. So, ibig sabihin, matapos ang bayan maturuan kung paano gamitin ang buong kapasidad, dito na active ang death penalty. Bakit? Dahil through sa management ng pag-iisip at ng emosyon at ng lakas, manuneutralize ng tao ang kanyang daranasin. So, mayroong mga taong kung ating papansin, normal na lang sa kanila ang pagpatay. Dahil na-manage na nila, na-overcome na nila ang kanilang isipan sa ganyang gawain. At yan ay taong nararapat sa kamatayan, death penalty. Dahil wala nang saysay kung ang taong yan ay bubuhayin pa. Pero kung sabihin nating nagawa niya o nagawa ng kadalasan dahil ayon nga sa survey ng mga nag-aral ng ang tao ay namuhay unconscious, ay 95 to 99% ng mga tao na namuhay na unconscious ay may tuturing natin na ang tao ay biktima ng yung mga gumagawa ng krimen. So, para sa akin, sa kasalukuyang panahon, ang batas na pinapatupad na hindi walang kamatayan na hatol ay nararapat. Dahil kadalasan sa tao ngayon ay naalisan o hindi naturuan, hindi na itinuro, walang sistema na itinatag ang government na pangkalahatan para turuan ang bayan o ang tao paano gamitin ang isipan. Kaya, kung ako ang titingin sa kasalukuyang panahon, hindi po nararapat ang death penalty dahil ang mga nakapatay ngayon kadalasan ay biktima. Amen po ba? Amen. Pero kung ito ay naturuan na kung ano ang tama at dapat, tulad sa atin na sa Torah community na naituro dito kung ano yung tamang gawin, ano ang dapat ipamuhay, at ikaw ay nambababae pa, ano ang dapat sa'yo? Ayun. Dapat din kung ako yung may kakayahan na ipapatupad yung kamatayan, patayin kita. Pero kung dahil hindi, ang manggagawin natin is eject. Correct. Ano po yan? Tawag natin exile ba? Kasi tawagan na sa hinginlan. Dili madawat. Ganun man, gitudloan na ka, kabaw na ka, na kay full awareness na ka. Amin po ba?
Amen, bro. Tama. Amen. Agree. So, doon sa is yung death penalty at hindi death penalty ang nararapat, yun po yung explanation ko. Kung ang tao ay awaken, kung ano ang tama niyang gawin, siya ay naturuan na kung paano gamitin ang kanyang isipan, siya ay nararapat tulad sa panahon ni Moses ay kung gamitin. Inilagay ni Moses sa harapan ng mga Israelita ang pagpipilian, which is yun po yung ibig sabihin. Tinuruan niya kung paano gamitin ang isipan at kung sino ang lalabag, yun ay pumili sa kanyang sariling kamatayan. At nararapat ang death penalty noon dahil sa sitwasyon na yun na sila'y naturuan na. Pero ngayon, ating tinitingnan ang sitwasyon, ito'y hindi po nararapat na ipapatupad ang death penalty dahil kadalasan 95% sa tao ay hindi po alam ang ginagawa. Nagpadalos-dalos dahil hindi po naturuan, wala pong nagsabi, wala pong nag-advokasya na turuan ng tao paano gamitin ang kanyang buong kapasidad na napaka-high-tech na siyang dahilan ng ang pagkapahamak ng kanilang sarili. Amen po ba? Amen. Sis Lulu, death penalty? Dudugtong ko. Kasi pag pinatay, gaya na sinabi ni Brother Jay, mas lalong hindi siya matuturuan paano gamitin ang kanyang isipan. Dahil sa time ng nasa kagipitan ng tao, tulad ng kulungan, tulad ng sitwasyon ng ganyan dahil sa naging bunga ng kanyang ginagawa, doon umpisang mapiga ang kanyang isipan kung ano ang kanyang pipiliin sa kanyang magiging tatahaking buhay sa natitirang panahon sa kanya. Kaya, para sa akin, mas okay ang hindi paghatol ng kamatayan sa ating kapanahunan. Kaya nga lang, mayroong mga corrupt na kung saan hindi nga napaitupad ang tamang imprisonment, pagpriso, tamang dala doon sa piitan. Kaya pabor ako sa panahon natin sa hindi paghatol ng kamatayan. Dahil pag hinatulan ng kamatayan, naunawaan natin na ngayon na ang kamatayan hindi hindi yun ang walang impyerno eh. Kaya in-extend mo ang kanyang kaparusahan at hindi na sa katawang iyon sasapitin niya ang parusa kundi sa ibang katawan na. Dahil nagdesisyon ka na ilipat siya sa pamamagitan ng pagpatay. Amen? Para mo diha? Amen. So, Amen. ngipon sa ngipon, mata sa mata, i-discuss po ni Brother Alban, hindi po yan litra por litra na dahil ngipon yung kinuha, ngipon din ang ibabayad. Ayan. Tumutukoy po yan sa sabi ni Bro Alban, kung ito'y nagputol-putol nung Sabat, ay parang insurance. Nandyan na yan noon na may value ba? At ang magbibigay halaga sa magiging katumbas na halaga sa nasabing mata, ilong, ngipin o anuman ay yung mga Sanhedrin, yung mga pinuno ng bayan. Yun yung magbibigay ng halaga na bilang katumbas ng pag sinabing kamay ang kamay at yung ngipin. Dahil ayon pa nga sa naging diskusyon namin ni Brother Alban noon nung Sabat, kung ganito ngipin yung natanggal dahil sabihin na natin na aksidente o insidente man na ano man nangyari, dahil ngipin sa ngipin at yun yung nasusulat, ikukuha ka ng flyer, tanggalin mo rin yun ng ngipin yung kapitbahay mo o yung nagkasala sa'yo. So,
yun yung magiging implementasyon, yun yung pagpapatupad kung ililiteral po natin yung nasusulat. So, lalabas tuloy na darating yung araw na hindi ganun ang pagpapatupad na lahat ng residente sa inyong sitio ay puro bungi, puro walang ipin, puro putol ang kamay. Kasi yun yung parusa na sinasabi. Kumbaga, hindi naging ang nasusulat, hindi na inunawa para sa ikabubuti, kundi para sa kanang satisfaction sa gusto sa unod. Kaya mo kung gikuha ang kamot, kuhaan sa tikag kamot. Hindi nagdala sa kabutihan, kundi nagdala sa kanang kitid ng pagkakaunawa doon sa nasabi. So, lahat ng yan ay kailangang unawain ang mga nasusulat, at itong pag-aaral na ginagawa natin ay natingnan natin ang mga posibilidad kung bakit ginawa ni Moses ang mga utos na ito. Bakit niya ganito yung inuutos, dahil kung ating ipipilit na yan, kung ang nasusulat dyan ay utos na dapat sundin sa lahat ng salinlahi, ibig sabihin pwede kang mag-asawa ng marami. Basta bakit sa ng Misaya hindi? Dahil kung ating tingnan, resolution talaga ang ginawa ni Moses, dahil sa panahon ni Misaya, sabi niya, pinayagan kayo dahil sa katigasan ng inyong ulo. Pinayagan kayo ni Moses dahil sa katigasan ng inyong ulo. Ibig sabihin, sinulusyonan ni Moses kung ano yung sitwasyon. So, mga tanong. Tanong po. Wala. Wala yung pangutana? Itong wag mong alipustahin ang iyong magulang, bro. Okay, so itong wag alipustahin yung magulang ay kailangan tingnan natin ang sitwasyon. So ang sitwasyon dito, ang Israel ay naturuan na, so ibig sabihin sila ay mga itinuwid na ng batas, at yung mga pag-alipusta dito na sinasabi ay talagang masama. So hindi lahat ng sabi nating pagsuway sa ama, kasi ang interpretasyon ng iba nito, huwag suwayin ang ama. Hindi lahat ng pagsuway sa ama o sa magulang ay masama, dahil may mga magulang talaga, ang katotohanan na may mga magulang na masasama. So ang wag pag-alipustahin dito, wag murahin, ay tumutukoy ito sa kabuuhang pagkasuwail ng anak doon sa matuwid na pag-uugali na ipinamumuhay ng Israel. So, at ang sabi dito, ang sino man na gawa nito ay patayin. So, kung ating titingnan ang mga statement dyan, ang magulang lamang ang may karapatan na magdala sa kanyang anak ang sumbong doon sa Sanhedrin para ang anak ay dalhin doon sa harap ng bayan at siya'y batuhin. Ibig sabihin, disgresyon ng ama, kahit masama ang ginagawa ng anak, kung talagang ayaw niyang mamatay yung kanyang anak, siya yung magtitiis. So, para aasa pa ba na
baka bubuti pa o maging matuwid pa yung anak. Ang pag-alipusta dito sa magulang, siyempre, yung pong paglabag. Hindi paggalang. Dahil marami mga sitwasyon na may mga anak na suwael talaga. At siyempre, yung kumakalaban sa hustisya at makatarungang pamumuhay ang pinatutungkulan dito. At gaya ng nasabi ko kanina, maipapatupad ang pagpatay o ipinapatupad ang pagpatay dito physically sa anak dahil ang ama o ang ina na mismo dito ang magsumbong at siyempre normal sa isang magulang na matuwid na gagawin ang lahat para mapabuti ang anak pero ayaw at naging ginawa na ng magulang na naturuan kung paano gamitin ang isipan at ang emosyon at ang buong lakas sa madaling salita, gamitin ang buong kapasidad pero ayaw pa rin at nakitaan na hindi talaga gagawa sa kanya, isasagawa yung pagsumbong doon sa Sanhedrin para hatulang mamatay ang kanyang anak at inaasahan na mayroong pasensya at tamang proseso na gagawin ang isang mabuting ama bago magdesisyon na mapatay o maipapatay ang anak sa bayan. Kuha niyo po ba? So, inaasahan dahil ang magulang dito ang matuwid na magpapatupad dahil ang batas pabor sa kabutihan. Inaasahan dito kung ating i-interpret yung batas na pinapatupad ni Moses na bago mangyari yung desisyon na ang anak ay maipapatay sa bayan sa pamamagitan ng pagsumbong upang siya'y batuhin, inaasahan na nagawa niya niyang lahat na naturuan na at kanya ng sabihin natin nabigyan ng chance at ayaw pa rin saka isasagawa yung pagpatay. Hindi po ganun kasimple na gaya ng iba kainisip ng iba bigyo day kakatubag o kausa kay umutubag ka kausa sa una manungo kasi mong amahan, manapat kasi mong amahan, sasaktan mo yung magulang ay isumbong ka doon sa dinner at mamatay ka kagad. Hindi po ganun kung ating titingnan dahil ang magulang dito na tinutukoy ay matuwid. Inaasahan ang magulang given na ang isang magulang na matuwid ay handang magtiis para turuan ng anak. Amen po ba? Amen. So yun po, Bro Tam. Itong paulit-ulit na pagnanakaw, bro, pwede ko lang mag-lead yan sa pagka yung alipusta sa magulang. Kasi sa pagnanakaw, babayaran lang eh. Ang pag-alipusta kasi bro sa Bisaya mo na siyang pasipala, no? Tama ba sis? Tama ba mga Bisaya? Yung alipusta, yung pagpasipa? Yes bro. Yes bro. So pag sinabing pagpasipala sa Bisaya kasi general yan eh. Bro Tam, pag sinabing pag-alipusta sa Bisaya, pagpasipala, ano yan, general. Lahat ng ginagawa ay upang sirain ang reputasyon ng ama. So, pag sinabing pag-alipusta, kabuuhang reputasyon ng ama, ando na po yung pagsaktan, magnakaw, ilustay yung yaman, at gagawa ng mga bagay na ang masisira yung ama. So, yun po yung pag-alipusta. At pag sinabing pag-alipusta, hindi po yan isang uring, isang pagkakasala lamang. Kasi kabuuhan na po yan, pag-alipusta, pagsira ng dangal sa parents, sa magulang. So, pag sinabing sinira yung dangal, hindi isang beses nagkasala. Kaya tulad ng sabi ko kanina, gabi na, bago hatulang mamatay yung mga anak na nag-alipusta sa magulang,
ay given na ginawa na ng magulang ang lahat ng kayang gawin para maituwid yung anak. Dahil yung alipusta na termino, kung atin pong i-interpret yan po ay hindi isang uring pagkakasala sa isang bisis lang, kundi yan ay pagkakasalang paulit-ulit at sa maraming bisis at sa maraming aspeto upang masira, upang sirain ang dangal ng kanyang magulang. Kaya lahat ng paglabag ay maituturing na saklaw sa salitang pag-alipusta sa magulang. Amen. Tulad ng nasa kautusan na huwag mong gamitin ang aking pangalan sa masamang tuyo ba. Sa Bisaya ana man na ayaw gamita akong ngalan sa daotang tuyo kay silutan ko si bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. Amen. Amen. Gaya din yan dahil yung anak yung parents na nagsikap na maging mamuhay ng matuwid ay courier po sa pangalan ng ama. Dahil yung pamumuhay na matuwid, yun yung pangalan ng ama at yun yung sinisira ng anak sa maraming pagkakataon, sa maraming paulit-ulit na kaganapan. Yun yung pag-alipusta. Kay interpretation sa iba bro, tam kanang panungunan nimo ingnon nimo yung mamag ataya ani niya ay wala partiyo na ka, hindi ganon. Pero hindi rin ibig sabihin na pinayagan ang mga anak dahil hindi naman pala ganon ay pinayagan ng patayin. Tulad ng may kakilala ko na sinuntok niya yung tatay niya dahil inano siya ng itak nung nalasing yon. So nung nabasa ito, sabi na siya ay nagsakta ng kanyang ama ay hatulan sa kamatayan. Parang ano siya, ganun pala yun. So na-explain ko sa kanya na hindi ganun kadali. At hindi rin ibig sabihin na in-explain ko sa iyo ito na maa-absuelto yung ginawa mong pagsaktan. Dahil kahit kailan hindi maging tama na saktan mo ang iyong ama o sino man dahil inano ka ng itak. Dahil may pagkakataon naman na tatakbo ka. Pero kung hindi, kung wala, dun natitingnan. Depende sa sitwasyon. Pero kung sinuntok mo lang dahil nairita ka, dahil may dala ng ganyan, mali pa rin yun. Pero kung dahil sa pagsuntok mo, ay sabihin ng mga nag-aral ng Biblia na kung sa unang panahon ay, kung ginawa mo yun sa unang panahon ay patay ka na, ay mali din yan. Hindi kulang sa interpretasyon doon sa nasusulat ang ganoong pagkakaunawa. Amen? Question? Another question. Amen. Wala na. So, kung wala na, mag-closing prayer. Ay, Ako okay? meron. Sige, sis. Mayang gabi. Ano lang, clarification about sa honor thy mother and thy father. Di ba sa una nga mga chapters, ang sinabi nyo yung pertaining sa mother and father is the father of our yung sina Abraham at sina Sarai. So sa ngayong chapter is pertaining sa sa physical talaga na mother and father, but the relationship between mother and father, like that. Naintindihan mo, bro? Oo. Di ba dati sa mga previous chapter natin, yung sinasabi nyo nga honor thy mother and thy father is yung mother and father is yung mga
ano natin, mga sina Abraham, mga kaninunuan, yung father natin. So Apo. ngayon naman, it is pertaining sa physical na relationship between mother and father sa ganitong chapter. Yung interpretation nyo. Ganun ba? Okay. Apo. So, ganito yan, Sisi. I-clarify ko. So, clarification naman. so yung mother and father na sinasabi spiritually, yung pagsunod, yung pagsunod tulad ng pagsunod ng ating mga ninuno, Abraham, Isaac, Rebecca, Sarah, Raquel, Leah. Yun yung ipapa-honor na at given na ito'y sinunod sa mga Israelita dito sa chapter na binasa natin. Kaya noong ang mga magulang na ito na sumunod sa kautusan dahil ang batas na ito is ang beneficiaries nito ay yung righteousness, yung righteous na tao, yung sumunod. So noong pag-alipusta ng anak sa kanyang magulang ay pag-alipusta na rin niya doon sa ating mga kaninuan spiritually dahil yung pagsunod na ginawa ng Israel dito na nabasa sa 21 na magulang na Israelita ay base po sa pag-uugali ng kaninunuan. So, ibig sabihin, yung obedient na attitude na nandito sa pamagulang na nasa 21 ay attitude po ito ni Abraham, Sarah, Rebecca, Raquel, ug Leah. Kaya ang sino mang mag-alipusta nito dahil yung pag-aalipusta nito is yung reputasyon yung kabutihan, yung righteousness na ipinamuhay ay dapat patayin. At si Rebecca, Raquel at Leah at yung si Abraham ay mahahaba po yung pasensya. Hindi po nila kung tingnan po natin ang interpretation kasi sa iba delikado patay pag sumuway pag inalipusta yung parents. Pero kung ating titingnan, mahahaba po yung pasensya ng taong matuwid. Gagawin niya lahat, i-extend ang kanyang pasensya upang yung masama ay ma-enlighten. Lalo pat anak yung sangkot. Di ba po? So, yung clarification mo na yung magulang na nasa 21 o 20 is ganun. Ang ating ba yung mga nuno? Yes. At yung magulang na nandito ay yung magulang na mga Israelita na nasa journey, pero yung inalipusta ay yung pa ring mga kaninunuang natin na nasa chapter 20. Kaya sila ay beneficiary sila sa righteousness sa batas. Kaya sila ay pinoproteksyonan ng kautusan. Yung magulang na namuhay ayon sa pag-uugali ng mga ninuno. Amen? Nagets mo, sis? Amen. Yeah, nagets. Amen. Yes, nagets ko. Okay. Thank you. Akala ko yung pala bro, yung sabi do na salhin yung anak sa Sanhedrin at batuhin at patayin. Sa palagay ko, hindi na applicable ba ngayon? Hindi ba? Hindi na rin. Kasi wala naman siguro. Yun yung yung nung nakaabot ka kanina, kung umabot ka kanina sa explanation ko, baka wala ka kanina siguro, na yung nasusulat dyan ay resolution yan na ginawa ni Moses sa sitwasyon na mayroon sila noon. So kung sa ngayon po, ay hindi na po yan ang sitwasyon na nasa ating kapanahunan. So hindi po yan applicable ngayon. Oo nga. Wala naman magulang na ganun, di ba? Dahil mayroong mga sabihin na nating disiplina ngayon na o sabihin nating batas na ipapatupad doon sa mga anak na ganyan at hindi po tulad yan. Pero yung ginawa na Mrs. hindi ko sinasabing mali yan.
yan ay tama at dapat gawin sa sitwasyon na kinakaharap nila. Dahil posibleng ipinapatupad yan ni Moises. Alam natin si Moses ay sa buong po siya, puno po siya ng karunungan. Ipinapatupad niya yan hindi dahil siya birdugo or kulang siya sa alam at mas magaling tayo ngayon kaysa sa kanya noon, kundi yan ang may hustisya at nararapat na ipatupad ayon sa sitwasyon na kanyang kinakaharap. Pwede bang sabihin na case-to-case basis siguro? Case-to-case basis. Yeah. Okay. Thank you, bro. Thank you so much. Pero ang purpose kung bakit niya ipinatupad yan para pamuhay ang makatarungang pamumuhay na may hustisya. Okay. Kasi sabi nila noon, si Moses, yun, kamay bakal. Kamay na bakal. Sis Lulu may comment. Basahin ko, to. Dire sa Middle East, bro, labi na sa Saudi, ganun ang batas. Kung nangawat ka, putol ang kamot. Kung nipatay ka, bitay sad ka. Yes, kultura nila yan eh. Kaya sabi sa versikulo ni ni Bro Alban ay tinanong na sa akin noon, magsimba sila sa ilang Diyos o kita magsimba sa ilang Diyos. Culture na nila sis. At yan ay may buong alam or aware ang tao dyan sa lugar na yan ang kanilang sasapitin kung sila'y gagawa sa paglabag sa mga batas na yan. Amen? Kaya nararapat yan. Pero sila yan yung umiiral na batas. Dito sa atin, hindi yan umiiral. Hindi yan ang kinasanayan. Kaya pag isasagawa yan dito, hindi maiiwasan na mararamdaman ng bawat mamamayan na hindi umiiral ang makatarungan. Dahil may nakita sila noon na hindi naparusahan ng ganyan at ngayon na mas magaan pa yung kasalanan at paparusahan siya ng ganyan at lalabas na nakita sa kanilang mga mata na yung unang sitwasyon na nakalaya na hindi naparusahan sa ganyan ay masasabing walang hustisya. Kaya yung existing na pag-uugali na aware silang lahat na yan ang sasapitin, wala problema, tama lang yan. Base yan sa kultura kung saan ka na nabilong, saan ka na nasakop. At kung tingnan natin, iba man yung batas na pagpapatupad yan, ginamit, iba man yung physical na batas na ginamit sa bawat bansa, pero yung purpose kung bakit ini-implement ng mga leader ng bansa o leader ng mga bansa o bansa nga para ipatupad ang hustisya, dahil ang lahat ng batas na isinasagawa na ang buong mundo ay ang purpose ay maipairal ang hustisya at makatarungang pamumuhay sa gitna ng bawat mamamayan. Amen? At mararamdaman nila sa kanilang lugar, pag ipapatupad yan, may hustisya. Pag hindi yan ipapatupad, walang hustisya. Pag dito yan ipapatupad sa atin, na hindi yan ang kultura, hindi yan ang kinalakihan, mararamdaman ng mamamayan na walang hustisya ang nangyari. Dahil nakita nila yung nakaraan, hindi ganyan ang natupad, hindi ganyan ang na-implementa, at ngayon na-implementa ang ganyan. Kaya magkakaroon ng hindi patas na pakiramdam. Magkaroon ng hindi patas na mararamdaman yung mga mamamayan. Nakuha mo sis? Wala na sis? Mga bro? Amen. Klaro, bro. Okay, wala na. So mag-closing prayer ta, kaya mag-proceed ta sa atonement na hisgutan na to. Okay? Dalaygon nga amahan, makagahom sa katanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. Iluhim sa mong katigulangan.
Elohim ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Amahan, salamat ining kagabhion sa laing dakong kahigayunan. Diin kami nakapaminsar sa imong mga pulong. Diin kami tigom nining mubo nga higayon sa pagtuki sa mga pulong sa mga propeta. Diin imong gipialan kaniadto sa imong mga balaan na pulong. Dalaygon ka amahan nga ikaw naghatag og katin-awan mahitungod unsaon pagtuman ang imong sugo ug among nasabtan nga ang mga nasulat dinhi dili mao ang kasuguan kun dili mao ang kini mao ang gisugo aron mapatuman ang imong kasuguan, aron matuman ang imong kasuguan. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan ang tanan nga pagpasalamat dungog ug himaya diha lamang kanimo pinaagi sa imong balaan nga ngalan kami magabuhat na kini imong ginatudlo sukad sa sinugdanan pinagis mga propeta hangtod sa panahon ni Messiah Yahushua ang matuod nga Elohim. Amen. 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 Amen.